Castaway. Si Tom Hanks. Ano na tayo? Hollywood na. Iba rin impact sa akin nung Castaway na yun. Oo. Diba? Video City Days, boy. Yung nawala si diba? Si Wilson. Para siya mabaliw talaga. Pero sobrang tipid nung pelikulang yun. Valuable lang yun, ha? Sipin mo lahat ng budget na punta kay Tom Hanks. Sado sa volleyball. Diba? Diba mo nabaliw siya na meron siya imaginary friend which is si Wilson. Which is valuable lang yun. Overall, sa Filipino movies ngayon, parang lagi mong ine-expect yung plot twist. So parang nanenegate yung effect ng plot twist. So para ka laging may inaasahang plot twist. Ito naisipin mo na lang. Kasi nga, nung una, walang plot twist. Tapos nung in-introduce yung konsepto ng plot twist, itong mga Filipino movie makers. Lalagyan na lang konti. Oo. So, syempre, yung una, novelty yun sa mga moviegoers na, uy, gagi, may plot twist, ganun. Dahil kumagat, lahat nilagyan ng plot twist. So, inaasahan mo lagi, may plot twist. So, nasan yung sense ng plot twist sa Filipino movies? Yeah. Parang ganun. To be honest, di talaga nunod. So, minsan, ang plot twist ng Filipino movies ngayon, yung walang plot twist. So, mas magugulat ka na wala palang plot twist. Hindi, diretso yung ka lang, namatay lang si ganito. Kaya hindi ako nunod ang Filipino movies talaga. Kaya ito example. GMA. Zombadings. Putang ina. Yung mga zombie, hindi nila malapitan yung Mga bating. mga normal na tao para kagatin. Mga bating. Para infect. Alam mo, ano yung namamagitan lang sa kanila? Net ng volleyball. Ito pa nakakatawa. Sabihin na nga natin full net yan, nasa harap nyo. Doon sa may dulo, sa may baybayin talaga, sa may shore. Putang na may extra space doon. Yung zombie hindi makapunta doon para mapunta sa kabilang side yung mga hindi infected. Parang kwenta. Commercialize nga kasi. Siyempre, Hindi ko alam anong target ng Pinay. isipin mo ganito. Sa kumpanya na nga lang. Mag-iisip ka ng wild. Tapos isipin ng board or isipin ng management. Hello, Hoy. Oh. Hindi mag-work yan. Kasi kailangan play safe tayo sa pera. Parang ganun din yung pelikula. Hello, Pero yun. Yun yung sad state ng Filipino films. Kasi hanggat may mga thunders na namamahala na gusto lang ultimately kumita ng pera. Kasi nga, yun naman show business. Yun naman ang goal eh. Pera talaga eh. Siyempre, pero may sinabi sila na hindi ka tulad ng mga first world countries kunwari. Only pera. Parang may ano nga sila. Ito yung weird na part. Kasi may mga third world countries din. Hindi man third world, second world siguro. Na limited yung budget pero nakakapag-eksperimento ng maayos. Depende kasi. Boy, Thailand. Halos lahat ng films ng Thailand. Horror. Hindi horror. Kahit mga rom-com lang. Yun yung mga plot twist na alam mo yung may plot twist pero hindi mo alam yun pala yung plot twist. Mga ganun level. Crazy Cold Thing. Hindi, siguro nag-umpisa doon pero pag nanood ka ng mga ibang Thai films talaga. Si Iko Wise. Tapos, hindi ko alam pa yung Ong Bak. Oo. Diba? Na parang may nasa nga plot twist pero hindi pala yun yung plot twist. Kaya mo eh. Putang na, Hindi kasi budget. Ong Bak. Ito yung dalawang salamin. Ong Bak, Asian Dalawang salamin, gago. Asian Sylvester Stallone. Isipin mo lang, dalawang salamin, magkukulose yan. Puta, pumasok siya nakaganon. Nakasplit nakaganon sa ere. Nagkasya dun sa may dalawang salamin. Putang ina. Hindi ko na i-betlog niya kung sumabit o ano. Pero yun, I mean, nandun yung budget limit. Pero kung ahayaan ka lang mag-explore ng creativity mo. Ako, ito yung mga alam ko, Ong Bak. Kasi ano pa yung ni horror comedy ni Mario Mora.
Yan, ngayon nga, si Iko Uwais yan. Pero ito, Indonesian to. The Raid. Ay, gago, Thai yan. Thai. Indonesian yan. Pero yun, Southeast Asian films na lang. Indonesian pala siya. Dalawa yan The Raid tsaka The Raid. Tapos, The Raid Redemption. Yan, Iko Uwais yan. Pero yun nga, na hindi ganun kalayo yung agwat nung films natin. Pero, mas nagpo-focus kasi tayo sa rom-com lagi, horror. Alam mo bakit? Kasi chismoso technique ng mga Pilipino. Hindi gago, hindi rom. Mahilig sa uy, puro rom-com tayo. Tapos horror, alam mo kung bakit? Dahil sa Shake Rattle. Traditionally, may horror films tayo. Napaisip ko eh. Ang gusto ko mabuhay, comedy films ng Pinoy na Dolphy, no? Hindi, sorry. Pero hindi yung mga Vice Ganda level ng comedy. Private Benjamin. Yung mga Redford White level. Ay, Babalo level. Haba na ako. Kasi yung mga joke nila, properly construct na, ano ba tawag doon? Corny. Pero dahil corny siya, matatawa ka. Ano ba yung sinasabi mo? Dolphy, no? Pero hindi, siguro yung ayoko sa mga comedy films nga ngayon, kasi nga ginagawa nilang stand-up comedy. Mm. Gusto ko yung traditional comedy na may talino. Yung parang may second thought ka na, bakit niya ba binato tong linya to? Ay, putang ina, ganito pala to. Babalik nga tayo. Ang target natin is... Pero yun, boy. Out talaga, Hollywood powerhouse yun. Although, nagiging corny yung mainstream Hollywood. Pero if you dig deeper. So, salamat sa Netflix, salamat sa Disney Plus, ganun. Netflix. Actually, okay din. Kasi, nagkaroon ng independent filmmaking body na labas sa mga typical Hollywood producer din. Netflix. Kasi nga, nagkaroon na ng drive na, may kumikita palang mga pelikula na ipapalabas mo lang online. Oo nga. Na hindi sila umaasa sa mga typical Hollywood producers nga na. Actually, oo nga. Saka, ang matinding nga ngayon, ito yung naging sobrang layo na nang naiwan ng Pilipinas versus ang Boy, yung mga TV series, halos pelikula na. Na naiwan tayo lagi sa mga drama-rama sa Putang inilitanggol 3 taon na naka-air Boy, anong title nun? The Brothers. The Brothers. Brothers lang pala. Brothers. Pero ganun tayo naiiwan. Yummy. Ganun tayo nandun yung effort ni Coco Martin na buhayin lahat ng mga legendary artista. Ganun. Lahat ng mga nakalimutan, sila Res Cortez, ganun. Sila Lito Lapid. Naiiwan, pero doon pa rin sila kinulong sa stereotype acting role. Na galing ka ng kulungan, ganito, ganyan. Pero, ang layo. Sinimulan ng Game of Thrones yan. Naisipin mo, kasya yun sa isang pelikula, pero in-spread out nila. Tapos, simula nun, lentik na HBO yun. Simula nun, lahat ng mga TV series, take note, TV series ng US, lahat ng episode, halos pelikula level. Ngayon, napapansin ko na hindi sila typical na series. Diba? Talagang pelikula kasi, talaga. Siguro ang thinking nga doon, pelikula na pinahaba mo lang yung pinahaba. Ang thinking nga doon, gusto nila sigurong gawing pelikula sana. Pero dahil naramdaman nilang mas mapagkakakitaan nila as episodic yung approach. Hati nila per episode. Na nandun yung production value na pelikula.
Na typical Filipino episode, walang-wala. Hindi, diba? For me talaga, hindi talaga never. Kasi nandun naghahalo yung may mga producer na magpapakawala ng pera pero they understand yung kailangan bumalik. Hindi, yung value nung artistry ng paggawa ng film. Ayun, hindi na pelikula, film na lang. Paano mo ita-translate yung film into TV series? Nandun sa US yun. For me talaga parang... Kasi dun siguro nila na-explore na mas mapagkakitaan nila na ganito yung production value tapos hati mo pa per episode kaysa gawin mo isang buong pelikula. Actually, nakikita ko ngayon parang laging na-boost yung kung anong episode yung may ganda. Parang na-filter out ng mga tao. Tapos diba, yung bawat episode ng TV series, may sari-sariling Rotten Tomatoes score. Hindi. Parang stock market na. Mga reviewer naman kasi. Pero yun nga. Hindi mo naman ganun na yung level. Ganun na yung level yung per episode ng TV series. Hindi katulad dati. Per episode. Ang TV series, as a whole. nire-rate as a whole. Ito per episode, boy. Yan lang, di ba? Parang dun mo mararamdaman kung babagsak yung isang TV series dahil lang sa isang episode. Ay, Game of Thrones, ganun. Na parang nung season 8, dun bumagsak kasi pangit yung reviews, ganyan. Pero may bilang boom. Hindi, dun na bumagsak. Parang yung siyempre, yung mga unang season, sobrang taas ng expectation dahil nga, yun lang, pinatagal nga. Tapos parang hindi na naging akma sa tao yung plot twist. Bumaba. Parang ganyan. Kasi nga, hindi sila nagpapakawala ng isang season, ng isang bagsakan ng lahat. So, kumbaga, may ina-anticipate yung tao. Yun din siguro yung Yun lang din siguro yung kinakagat ng mga tao. Laging may ina-anticipate. Na movie level, pero TV series. Yun yung siguro hindi maintindihan ng mga matatandang producer sa Pilipinas. Sila may pera pero dahil hindi sila magpakawala ng pera sa mga eksperimentong ganyan, hindi maagawa yung Pilipinas sa mga ganung level. Hindi ko